Naguguluhan ang isip ni Punggay. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang maunawaan niya ang tunay na dahilan ng laban ni Tanggol. Ang bigat ng nakaraan ng kanyang ama at ang kalupitan ng mga gerero. Ang revelasyong iyon ang nagtulak sa kanya na aminin ang kanyang mga pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Ngunit mabilis na lumihis ang sitwasyon sa ibang direksyon. Sa madidilim na eskinita ng Quiapo, umalingaw-ngaw ang putukan. Nagkagulo ang mga tao, nagsisigawan, nagtakbuhan sa takot. Nakita si Tanggol na nakikipaglaban sa dalawang armadong lalaki, habang desperadong sinusubukan ni Ramon na palayain si Maritz. Naintindihan ni Punggay na wala nang tumatakbo ayon sa plano. Sumirit ang adrenaline sa kanyang mga ugat, ngunit bago siya makagalaw, sumabog ang isang maliit na bomba, nilamon ng apoy at usok ang kalsada. Mabilis na tinakpan ni Ramon si Maritz at hinila siya sa ligtas na lugar. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Biglang lumitaw si Rigor, hawak ang baril, malamig ang mga mata. Hindi ka dapat narito, pagbabanta niya. Bago pa makagalaw si Punggay, isang malakas na suntok ang tumama mula sa likod. Nagpabagsak sa kanya. Mula sa anino, lumabas si Gina, puno ng puot at panguuyam ang mga mata. Akala mo hindi kita matatagpuan? Bulong niya, nanginginig sa galit. Sa sandaling iyon, sugatan ngunit matatag si Maritz. Binuksan ang isang maliit na recorder. Umalingaw-ngaw ang lihim na plano ni Rigor. Ang pagtutok kay Tanggol, ang pagwasak kay Punggay, at ang paglipol sa buong grupo. Nabunyag ang kanyang dobleng buhay, isang tapat na gerero, at kasabay nito'y espiya ng isang hindi kilalang sindikato. Bagaman mahina, nagliyab si Tanggol sa tapang. Hindi kami susuko! Sigaw niya, sabay hagis ng bakal sa kalaban. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay nang si Gina, minsang pinagkatiwalaan, ay lumapit sa tabi ni Rigor. Hindi ko siya iiwan, malamig niyang pahayag. Ang kanyang pagtataksil ay tumagos sa puso ng lahat. Naging malinaw, hindi na ito simpleng labanan, kundi isang gabi ng pagtataksil. Isang gabing magbabago sa kanilang tiwala, ugnayan, at kinabukasan. Parang kidlat ang tama kay Punggay. Si Gina, ang matagal na kaibigan, ay tapat pala kay Igor. Ang sakit ng pagtataksil ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Sandali siyang natigilan, hindi makagalaw. Ngunit mula sa dilim, lumitaw ang isang bagong figura, isang nakamaskarang babae, mabilis at sanay sa martial arts. Tinulungan niyang makatakas sina Ramon at Maritz. Bago siya maglaho, iniwan niya ang mahiwagang mensahe. Ang tunay na digmaan ay hindi magsisimula rito, kundi sa inyong mga puso at pananampalataya. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumalik ang katahimikan, ngunit nanatili ang kaba. Huminga ng malalim sina Tanggol at Ramon, pinipigilan ng galit at emosyon. Muling tumindig si Punggay, may bagong pananaw at paninindigan. Alam niyang kailangan niyang harapin hindi lamang sina Gina at Rigor, kundi pati ang mga nakatagong lihim ng kanyang sariling pamilya. Sa huling eksena ng gabi, tumitig siya sa dilim at bumulong. Sino ang tunay na kaibigan? At sino ang kaaway? Nanatiling nakatago ang sagot. Ramdam ng lahat, ang tunay na digmaan ay ngayon pa lamang nagsisimula. Pagkatapos ng nakakatakot na pangyayari sa kalsada, nanatiling tahimik si Maritz. Nakayuko, hawak ang sugatang kamay, nabali ang buto sa hampas ni Rigor. Bagaman nilamon ng panghihina, may kakaibang lakas na sumibol sa kanyang puso, higit pa sa takot, bunga ng pag-asa sa kalayaan. Mapagmasid si Rigor, tuso at kalkulado, walang ipinapakitang kahinaan. Alam niyang kahit sino sa kanila ay maaaring sumira sa kanyang plano. Nakita niyang unti-unting lumilitaw mula sa kaguluhan ng grupo ni Tanggol. Lalong nagngit-ngit ang kanyang galit nang makita ang ilan sa kanyang tauhan na nadurog ng mga pulis. Hindi dito magtatapos, pulong niya.
Ang kanyang isip ay nakatuon sa isang estratehiya, gamitin si Maritz bilang pain. Hindi ninyo siya makukuha sa akin, pagbabanta niya. Ngunit nagbago ang kapalaran. Sa gitna ng kaguluhan, palihim na nagmasid si Punggay. Sa isang mabilis na galaw, pinalaya niya si Maritz. Hindi ito napansin ni Rigor hanggang huli na. Tumigil ang oras. Hindi lamang si Maritz, kundi pati si Tess na iligtas ni Punggay. Nanlaki ang mga mata ni Rigor sa pagkagulat. Pinatunayan ng sandaling iyon. Sa digmaan, hindi lamang lakas ang mahalaga kundi tiwala, tapang, at hindi inaasahang aksyon ang nagtatakda ng kapalaran. Nanatiling mabigat ang takot sa grupo ni Tanggol. Mabigat ang bawat hakbang, tensyonado ang bawat hininga. Ngunit pagdating nila sa taguan, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong. Si Punggay, kasama ang kanyang ina na si Tess. Nabigla si Tanggol na puno ng emosyon. Hindi niya inakalang sa gitna ng panganib, may tatayo para sa kanila. Mahigpit niyang niyakap si Punggay at bumulong. Ginawa ko lang ang tama, at ngayon naiintindihan ko kung bakit ito kailangan. Dumaloy ang luha sa kanyang mga mata. Bakas ang pasasalamat at ginhawa. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Mula sa malayo, nakamasid si Rigor. Kahit ang pinakamaliit na pagkatalo ay hindi siya nasiyahan. Nakatayo sa anino, tumawag siya sa telepono. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Kailangang tuluyan na natin silang wasakin. Isang pigil na halakhak ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang lihim na kaalyado na nanatiling hindi kilala. Sa taguan, sinubukan ng grupo na magpahinga, ngunit nanatili ang anino ng takot. Biglang umalingaw-ngaw ang mga yabag sa bubungan. Mahinang bulong ni Maritz, puno ng pangamba. May tao rito. Naging alerto ang lahat. Sa bintana, lumitaw si Te, nakangiti, hawak ang mapa. Mensahe ito ni Punggay, ang lokasyon ng susunod na labanan ni Rigor. Kumalat ang takot at tensyon sa kanila. Habang sinusuri nila ang mapa, gumuho ang bahagi ng bubong. Pumalot ang alikabok sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, umalingaw-ngaw ang nakakatakot na halakhak ni Rigor. Hindi pa nagsisimula ang tunay na laro, dagundong ng kanyang tinig, habang ang liwanag ng mga sulo ay tumago sa dilim, nakatutok sa kanila. Ilang sandali pa, sumalakay si Rigor at ang kanyang mga tauhan sa taguan. Umalingaw-ngaw ang putukan, nagsisigawan, at sumiklab ang matinding depensa. Bagaman pagod na si Maritz, hindi niya hinayaang lamunin siya ng takot. Ginamit niya ang kanyang talino at mabilis na reflex upang ilihis ang atensyon ni Rigor palayo kina Tess at sa mapa. Sa huli, napilitang umatras si Rigor, nagplano ng bagong hakbang. Ngunit bago siya umalis, ibinunyag niya ang nakakatakot na katotohanan. May taksil sa kanilang hanay, isang taong matagal na nilang pinagkatiwalaan. Nayanig ang kanilang pananampalataya. Kumalat ang galit, takot, at pagkalito sa silid. Naunawaan nilang ang laban ay hindi lamang sa armas, kundi sa pagkakakilanlan, tiwala, at lakas ng kanilang mga puso. Sa dilim ng taguan, naghanda sila para sa mga hakbang na hindi nila alam. Sa sandaling iyon, mahigpit na niyakap ni Tanggol ang kanyang ina. May luha sa kanyang mga mata at paninindigan sa kanyang tinig. Inay, hinding-hindi na kita iiwan. Ngunit naputol ang sandaling iyon ng putukan. Mula sa anino, lumitaw ang mga tauhan ni Rigor. Nakataas ang armas, handang tapusin sila. Nagtago si Maritz sa likod ni Tanggol, nanginginig sa takot. Alam ni Tanggol na kung hindi sila kikilos, iyon na ang huling ligtas na sandali. Mabilis niyang hinila ang ina sa likod ng lumang kotse. Habang sumugod si Ramon, hawak ang baril, handang harapin ang kaaway. Bawat putok ay sigaw ng kamatayan. Bawat balay pumunit sa katahimikan ng gabi.
Nagsimula ang pinakamatinding kabanata ng kanilang buhay. Isang digmaan, hindi lamang laban sa armas, kundi laban sa kapalaran mismo. Umabot sa rurok ang labanan. Umalingaw-ngaw ang putukan sa mga lansangan. Tumindi ang takot at kaguluhan. Biglang lumitaw si Tess, dating hawak ng tauhan ni Rigor. Ngayoy nakatakas mula sa lumang silo. "Tanggol! Ramon!" Sigaw niya, sabay sumama sa laban para sa kanyang kalayaan. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng pag-asa, ngunit nagbabala rin ng mas malaking panganib. Mula sa dilim, lumitaw si Sigor, dating kaalyado ni Tanggol, ngayoy kaaway. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa puot at paghihiganti. "Hindi ninyo ako mapipigilan," sigaw niya, sabay putok ng baril. Kumabog ang dibdib ni Tanggol, ngunit nanatili siyang matatag sa harap ni Tess at Maritz. "Hindi ka makakaalis, Sigor. Lalaban ako hanggat kailangan." Tumama ang mga bala sa semento malapit kay Maritz. Nagkalat ang mga tipak ng bato. Nanigas sa takot si Tess, at naramdaman ni Tanggol ang bigat ng responsibilidad sa kanyang balikat. Kailangan niyang manatiling matatag para sa lahat. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Ramon. Isang misteryosong mensahe. Hindi lang si Rigor. May mas malaking puwersa sa anino na sumusuporta sa kanya. "Mag-ingat kayo." Nabigla sila. Paano lalaban sa kapangyarihang hindi nakikita? Sumugod si Bulldog, isang matandang mandirigma ng kalaban, hawak ang kutsilyo. Ginamit ni Tanggol at Ramon ang kanilang karanasan, umiwas, sumalakay, at gumanti ng may katumpakan. Ngunit ang pinakamalaking gulat ay nang lumitaw si Rigor sa bubungan ng lumang gusali, puno ng malisya ang mga mata. "Hindi ninyo ako matatalo," dagundong ng kanyang tinig. Maingat na gumalaw si Tanggol sa tabi ng pader, kalkulado ang bawat hakbang. Alam niyang hindi sapat ang armas. Nasa harap nila ang mas mapanganib na laban, isang laban na nangangailangan ng lakas, talino, tapang, at pananampalataya. Magkasama, umasa sina Tanggol at Ramon sa kanilang pasensya at katalinuhan. Mabilis nilang napagdesisyonan ang pag-atras sa lihim na daan, iniwan sina Maritz at Tess sa mas ligtas na lugar. Ngunit nadapa si Tess, muntik nang bumagsak. Binuhat siya ni Tanggol, lalo pang bumigat ang kanyang pasanin. "Hindi tayo pwedeng mahuli. Kailangan natin silang protektahan," mariin niyang wika habang umalingaw-ngaw ang putukan sa paligid. Sinubukan ni Sigor na takutin sila, hinawakan ang kamay ni Maritz. Ngunit biglang lumitaw ang isang misteryosong babae mula sa nakaraan ni Tanggol. Ang minsang iniligtas niya. Tinamaan niya ang balikat ni Sigor. Binitawan nito si Maritz. Sa kaguluhan, nagkawatak-watak ang mga tauhan ni Rigor, ngunit hindi siya tumigil. Nagniing-ninging ang kanyang mga mata sa mas madilim na plano. Lumalim ang gabi. Sa ilalim ng buwan, nagtipon sina Tanggol, Ramon, Maritz at Tess sa lumang bodega. Sugatan, pagod, ngunit nagliliyab ang kanilang mga mata sa paninindigan. Alam nilang, hindi pa tapos ang laban. "Hindi pa ito tapos?" mariin ni Tanggol, hawak ang kamay ni Maritz. "Anuman ang mangyari, hinding-hindi kita iiwan." Samantala, lihim na naghahanda si Rigor, armado ng isang nakamamatay na sandata na kayang yumanig sa buong Sandimas. Sa bubungan, tumakbo sina Tanggol at Ramon. Hinahampas ng hangin ang kanilang mga mukha, habang umalingaw-ngaw ang putukan mula sa basketball court sa ibaba. Dati lugar ng saya, ngayoy entablado ng takot at kamatayan. Naghihintay ang mga kaaway sa labas, handang sumalakay. Bumagsak ang isang kahoy, senyales ni Tanggol. "Ama, maghiwalay tayo," bulong niya. Kumanan si Ramon, kumaliwas si Tanggol. Ngunit mula sa anino, may isang kaaway na palihim na sumusunod kay Tanggol. Sa gitna ng labanan, biglang sumugod si Aling Dile. Tinira ang isang sniper. Ngunit siya'y tinamaan, dugo'y tumalsik sa mukha ni Ramon. Nagliyab ang galit ni Tanggol,
Ang kanyang puot ay naging lakas, ang takot ay naging tapang. Samantala, sa opisina ng vice-alkalde, sinubukan ni Divina na igapos si Roberto Guerrero sa politikal na sabwatan. May nakatagong takot sa kanyang mga mata. "Roberto, ikaw ba talaga ang sanhi ng ating pagbagsak?" Tanong niya. Naalala ni Roberto ang mga lumang tsismis, ang mga salita ng kanyang kapatid na si Olivia. Alam niyang hindi siya bayani, kundi isang simpleng taong nakatayo para sa katotohanan. Biglang pumasok sina Jackie at Miguelito. Ikinagulat ni Divina. Sa court, patuloy ang labanan. Matindi ang pakikipaglaban ni Ramon habang sigaw ni Tanggol. "Kailangan nating wasakin sila!" Nagpaputok siya, nilito ang kaaway. Si Tess, nakatago pa rin, naghagis ng smoke bomb. Bumalot ang usok sa court, nagbigay ng pagkakataon kina Tanggol at Ramon na makatakas. Ngunit lumitaw ang bagong katotohanan. Si Ror ay palihim na konektado kay Divina. Natuklasan ito ni Roberto sa isang lumang dokumento. Nayanig ang lahat. Muling nabasag ang tiwala. Sa dilim, naunawaan ni Tanggol at Ramon na ang kanilang laban ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa katotohanan, dangal at pamilya. Patuloy ang pag-uusap ni Divina at Roberto, ngunit biglang pumasok ang isa sa mga espiya ni Roar. Kinuhanan ni Jackie ng video ang lahat, isang ebidensyang maaaring gamitin laban kay Divina. Muling umalingaw-ngaw ang putukan sa court. Nahirapan si Ramon, ngunit ang tapang ni Tanggol ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tumalon si Tanggol mula sa itaas, ibinagsak ang mabigat na kahon sa harap ng kaaway. Nabigla sila, nagbigay ng pagkakataon sa magkapatid na makatakas. Ngunit lumitaw si Miguelito, puno ng pag-aalinlangan. Magkita tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video, at manatiling nakaantabay.